Taon-taon ay naging daanan na ng bagyo ang ating bayang Pilipinas na tila tayo na ang nakadisenyong tagasalo sa lahat ng mga namuong bagyo sa karagatan ng Pasipiko. Nasaksihan at naranasan na natin ang iba't ibang bagyo na dumaan sa ating bayan. Magkaiba-iba man ang kanilang mga pangalan, direksyon, lakas o bagsik, ay may tuturing pa rin na mapanganib, mapaminsala, hindi lamang sa mga kalupaan, kundi pati na rin sa mga baybayin at karagatan, at lalong-lalo na sa buhay ng mga Filipino. Huwag kayong aalis dahil ang ating pag-uusapan sa video na ito ay ang 10 pinaka-nakamamatay na bagyo sa kasaysayan ng Pilipinas. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating channel, ay inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated sa ating mga darating pang mga videos. Maraming salamat po. Numero 10. Typhoon Rosing. November 1, 1995, nang salantahin ni Bagyo Rosing ang malawakang bahagi ng Timog Bicol Region, Catanduanes at ang Kamaynilaan. May taglay na lakas na 285 km per hour. Tinatayang higit na 70,000 ang mga kabahayan na nawasak, kasama na ang mga tulay at kalsada, at nawalan din ng kuryente sa ikatlong bahagi ng bansa, habang tinatayang nasa 121 naman na katao ang nasawi sa Kaluwag, Quezon Province nang magka-storm surge at pagbaha dahil sa pagguho ng dam o dike. Sa kalapit na bayan ng Camarines Norte naman ay tinatayang nasa 100 katao ang mga nasawi dahil sa pagbaha ng putik. Sa panahon na iyon, si Angela ang pinakamalakas na bagyo na tumama sa Pilipinas mula noong 1970. Sa pagtatala, ay umabot sa higit na 900 ang mga nasawi. Numero 9. Typhoon Trix. October 16, 1952, nang salantahin ni Trix ang malaking bahagi ng Bicol Region. May taglay na lakas na 220 km per hour. Nagdulot din ng matinding pagbaha na naging sanhi ng pagguho ng lupa at ikinasawi ng mahigit sa 900 katao. Numero 8. Typhoon Frank. June 21, 2008, nang hagupitin ni Frank ang malawakang bahagi ng Pilipinas dahil sa pabago-bagong direksyon nito. Una nang naipaulat na tutumbukin nito ang lalawigan ng Bicol, ngunit biglang nagbago ang direksyon patungo sa probinsya ng Mindoro. Bago pa man makarating sa Mindoro, nagbago na naman ang direksyon nito patungo sa malaking bahagi ng Kamaynilaan, na siyang sumalanta sa Metro Manila, Quezon City at mga karatig bayan. Matandaan na ang bagyo rin na ito ang nagpalubog sa MV Princess of the Star na ikinasawi ng higit sa 800 katao. Ayon sa huling pagtatala ng NDCC Situation Report, ay nasa mahigit 500 ang mga nasawi, hindi pa kabilang ang mga nasawi sa lumubog na MV Princess of the Star, habang mahigit 80 naman ang nawawala at mahigit 800 ang mga sugatan. Sa kabuuang bilang ay mahigit sa 1,000 ang mga nasawi na dulot ng bagyong ito. Numero 7. Typhoon Nitang. September 1, 1984, nang hagupitin ni Nitang ang pinakadulong bahagi ng hilagang Timog Mindanao. May taglay na lakas na 230 km per hour. Pinadapa nito ang 80% ng mga istruktura sa 27 bayan at masigit na naapektuhan ang Surigao del Norte. Tinatayang nasa mahigit 1,000 katao ang mga nasawi at 330 naman ang mga sugatan. Numero 6. Typhoon Reming.
Noong November 30, 2006, nang salantahin ni Raming ang Pilipinas, partikular na ang malawakang bahagi ng Bicol Region, may taglay na lakas na 250 km per hour, kasabayin ng pananalasa ng bagyo na sinamahan ng malakas na ulan na nagresulta sa malawakang pagbabaha na may kasamang putik o lahar mula sa bulkan na siyang ikinasawi ng marami nating kababayan. Nagdulot din ng pagkawala sa supply ng kuryente sa Albay, Sorsogon, Camarines Sur at Camarines Norte. Pinabagsak din nito ang malaking dike sa Albay. Naapektuhan din ang lungsod ng Legazpi sa naturang pagbaha. Marami ang mga kalsada at mga tulay na nasira na nagresulta sa paghinto ng pangunahing transportasyon. Sa mga naunang pagtatansya ay nasa mahigit 1,000 ang mga nasawi. Ngunit hanggang ngayon, wala pa rin makapagsabi kung ilan ang pinakahuling datos ng mga namatay dahil sa mga lugaring nalibing sa lahar na malapit sa bulkan ay wala ng tsansa para mahukay. Numero 5. Typhoon Pablo. Noong December 3, 2012, nang salantahin ni Bagyong Pablo ang malawakang bahagi ng Mindanao. May taglay na lakas na 280 km per hour. Sa pagtatala, ito na ang pinakamalakas na bagyo na dumaan sa probinsya ng Mindanao sa panahon na yon. Nagdulot ito ng pagguho sa iba't ibang bahagi ng Mindanao dahil sa Bagyong Pablo ay sa pilitang pinalikas ang libo-libong mamamayan. Nag-iwan si Pablo ng higit sa 1,900 ang naitalang mga nasawi. Numero 4. Typhoon Sendong. December 16, 2011, nang hagupitin ni Bagyong Sendong ang hilagang bahagi ng Mindanao. May taglay na lakas na 95 km per hour. Ang mga lugaring ito ay hindi pangkaraniwang dinadaanan ng bagyo, kaya't ang mga tao ay hindi handa sa panganib ng bagyong ito. Ang bagyo ay nagdulot ng matinding pag-ulan na siyang sanhi ng matinding pagbabaha. Sa mga unang pagtatala ay mahigit sa 1,000 katao ang mga nasawi. Ngunit sa mga huling pagtatala ng International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies noong August 21, 2013 ay nasa mahigit 2,000 ang mga nasawi at mahigit 1,000 ang mga nawawala at mahigit 2,000 naman ang mga sugatan. Numero 3. Tropical Storm Uring. November 4, 1991, nang hagupitin ni Uring ang malaking bahagi ng Ormoc sa isla ng Leyte. May taglay na lakas na 85 km per hour. May tuturing na si Uring ay isa sa pinaka nakamamatay na bagyo na dumaan sa ating bayan. Dahil sa pagbayo ni Uring ay nagdulot ito ng tuloy-tuloy na pag-uulan ng mahigit na 3 oras na siyang dahilan naman ng malawakang pagbabaha na ikinasawi ng marami nating kababayan. Ayon sa pagtatala ay nasa mahigit na 4,000 ang mga nasawi sa loob ng lungsod lamang. Sa kabuuang bilang ay nag-iwan ito ng hindi bababa sa 5,000 ang mga nasawi, habang tinatayang mahigit sa 1,000 hanggang sa 3,000 naman ang mga nawawala. Numero 2. Typhoon Yolanda. November 7, 2013, nang manalasa ang bagyong ito, partikular na sa bayan ng Tacloban. May taglay na lakas na 230 km per hour hanggang 315 km per hour. Hindi lingid sa kaalaman ng lahat kung gaano kalakas, kabagsik, kalawak at kalaki ang bangungot na iniwanan ni Bagyong Yolanda. Hindi lamang ang mga puno ang nalagasan ng dahon, kundi halos lahat ng mga kabahayan na dinaraanan nito ay kanyang pinadapa. Ito rin ang bagyong lumagas sa napakaraming buhay ng ating kababayan. Ang bagyo na nasaksihan ng buong mundo na ang balita ay mas mabilis nang kumalat sa pamamagitan ng social media. Nag-iwan si Yolanda ng mahigit na 6,000 katao ang mga nasawi at higit sa 1,000 naman ang mga nawawala.
Numero 1. Typhoon Haipong. Karamihan sa atin ang pagkakaalam ay si Bagyong Yolanda na ang pinaka nakamamatayin na bagyo na dumaan sa ating bayan. Ngunit malayong hindi pala nito mahigitan ang iniwanang pinsala ni Bagyong Haipong. September 27, 1881, nang namuo ang bagyong ito sa silangang bahagi ng Pilipinas, dumaan sa atin at nagtuloy-tuloy hanggang sa Vietnam. Kunting kaalaman, sa panahon na yon ang pangalan ng Pilipinas ay Kapitanya General de Filipinas. Si Haipong ay walang nabanggit na pangalang lokal, kundi ang Haipong ay nagmula sa pangalan ng isang syudad sa Vietnam na masigit na tinamaan ng bagyong ito. Hindi pa rin malinaw kung gaano kalakas ang taglay na lakas ni Bagyong Haipong. Ayon sa pagtatala at pagtatansya, nag-iwan si Haipong ng may bilang na mula 10,000 hanggang 20,000 ang mga nasawi sa Pilipinas lamang, habang nasa 300,000 naman ang mga namatay sa Haipong sa bansang Vietnam. Mula pa noong 1881 ay hindi na nangyari ang ganitong kalaking pinsala na dulot ng isang bagyo. Ngunit ayon sa mga pag-analisa at mga prediksyon ay maaaring muling mangyari ang ganitong bangungot. Kaya't mainam na tayo'y makinig lagi sa mga babala na ibinibigay ng pag-asa tuwing may bagyong paparating sa ating bayan. Kung nagustuhan mo ang video na ito, ay pindutin ang like, subscribe at huwag kakalimutang pindutin ang bell icon para updated sa ating mga upcoming videos. Inaanyayahan ko rin kayo na bumisita sa iba pa nating mga videos na nasa inyong mga screen. Maraming salamat po. Mabuhay ka!